bilang bahagi pa rin ng ating pagdiriwang ng National Women's Month, kilalanin natin ang kauna-unahang two-star general sa kasaysayan ng Philippine Coast Guard kasama si Rear Admiral Mitzi Silva Campo, Internal Audit Service Commander ng Philippine Coast Guard. Admiral Campo, magandang tanghali po and welcome back dito sa PTV. Magandang tanghali din po, Sir Joshua and Yusek Marge. Admiral, bilang kauna-unahang two-star general sa PCG, paano po niyo nakikita yung papel ng kababaihan sa pagpapalakas ng serbisyo publiko, lalo na po sa PCG? Ang mga kababaihan sa PCG ay napakalaki ng papel na ginagampanan, hindi lang sa administrative but also in operational. If I may quote the speech of President Ferdinand Marcos last week during the UN when he said that we cannot solve the challenge of our time if half of the humanity is excluded from shaping the solution. And also, he mentioned that in every decision, women should be included in the decision making, because if women rise, the community will also rise, and if the women lead, then the nation will move. Ito ay napapractice din sa Coast Guard. In fact, half of the central staff in the Philippine Coast Guard are women. They provide the decision making. You can imagine how they influence the policy making in the Coast Guard. If I may mention some of them, our Chief of Staff, she just promoted the other week to Rear Admiral also. So dalawa na kami. He is also in charge for our human resource in the person of Admiral Glide Santelenosa. We also have Noemi Cayabyab, our in charge for training, our spokesperson, who just promoted the other day to Commodore. So Noemi is now Commodore. Wow. And also in charge for our finances, Commodore Digala. We also have a new promoted Commodore in the person of Commodore Lihanedy. In operations, we have some women in the Philippine Coast Guard, such as our first pilot, Commodore Christine Desiano. And we have women who are commanding officers of ships patrolling our West Philippine Sea. They are junior officers, but they are now on track. And we have a lawyer in London na mamayagpag sa IMO in the person of Captain Barbie. So, yun yung mga developments sa Coast Guard sa ngayon. Bago ko makalimutan, meron akong kasama sa opisina. She is a silent worker. She works silently. Yun pala naging author siya ng isang libro na about modern mom. Wow. Yeah, and her name is Lieutenant Tabinas. Nakakatuwa. Ma'am, first and foremost, I just want to congratulate you and thank you dahil tinaas mo ang bandera ng mga kababaihan at bilang isang babae din po, natutuwa po talaga ako pag may mga ganitong achievements po yung mga kababaihan natin sa mga different fields, especially yung mga male-dominated industries and fields. Pero bilang unang babae po sa ganitong mataas na ranggo, no, ano po ba yung naging pinakamalaking hamon sa inyong career? Sa isang male-dominated organization, madalas kailangang magtrabaho ng babae ng doble para lang mapatunayan namin ang aming kakayahan. Sa aking karera sa PCG, natutunan ko ang pinakamahusay na paraan kung paano harapin ito. Palagi kong inayaan ang trabaho ko ang magsasalita para sa akin. And I considered every assignment as a opportunity. Palagi kong iniisip na kung ano ang contribute ko sa organization, not what I can get from that assignment. Hanggang nababago yung naratibo sa Coast Guard na noon ang tanong, kaya ba niya? Ngayon, nagiging she can do it. Kaya niya yan. So, hindi naging madali sa aming mga kababaihan ang na magiging woman in charge.
not only in our work but also in the house. Yeah. So we And need then- our support system. Kailangan namin yung mga suporta din ng pamilya at ng mga kasama sa opisina. Ngayon, nalagpasan ko naman kahit papaano after 3 decades in the service. Wow. I'm now with you making history as the first female 2-star general in the Philippine Coast Guard. Para sa, from your perspective, ma'am, paano po ninyo binuksan yung pinto o yung opportunity para sa iba pang kababaihan na gustong sumunod sa inyong yapak, particularly dyan sa loob ng PCG? Palagi kong pinapakita sa mga kasama ko na hindi imposible ang lahat ng ito. Ang pag-angat ko sa ranggo, being the first female, Commodore in the General Line Officer, ito ay nagpapakita ng kaya ng babae na tumaas sa ranggo. At may mga pagkakataon na ang mga batang opisyal ay lumalapit sa akin. Sinasabi nila na ginagawa nila akong inspirasyon na kaya naman pala. And perhaps the most inspiring challenge this is that young women now entering the Coast Guard and even the younger generation no longer have to imagine what is leadership because they see it, they witness it, and they are now prepared to become it. Wow. Saka ma'am, gusto ko po yung narrative na dati, pag iniisip ang Coast Guard, iniisip nila, ay trabahong panlalaki. Ngayon, with the likes of you and other women that you mentioned po, naiisip na nila, pwede talaga ang babae. No, ma'am? Pero bilang Coast Guard Internal Audit Service Commander, ma'am, paano niyo po tinitiyak na ang boses po ng mga kababaihan ay naririnig at nabibigyang halaga? I am presently the commander of Coast Guard Internal Audit. And if I may share I can recall one of the staff conference. Merong isang napakabatang ensign na parang nahiya siya to participate in our discussion. So napansin ko, baka meron kang binigyan ko siya ng espasyo na makapag-explain. So nagulat kami, yun pala, yung nasa isip niya, yun yung maging solusyon nung yung mga problemang pinag-uusapan namin. Para sa akin, sa loob ng Philippine Coast Guard, ang bawat miyembro na dapat may pagkakataong na i-develop yung sarili nila at makapagsalita. Kasi I know, ang strength kasi ng Coast Guard ngayon is, the Coast Guard is a very, yung young organization. Kaya, I can see the future of the Coast Guard in this young generation. At sa akin, may secret sauce of leadership is often communication, inclusivity, and mutual respect. Ma'am, balikan ko yung binanggit mo kanina na mahalaga yung suporta ng pamilya. Now, on a personal note, paano niyo po, how did you balance being a leader sa isang men-dominated agency and as a mother sa inyong pamilya? Paano niyo, were there any challenges at paano niyo po ito na-manage, paano niyo po nalampasan? So, yung being a woman in charge at home and also in the office is very challenging. You have to balance kasi may pagkakataon na kailangan ka ng serbisyo sa uniforme. Okay. At meron ding pagkakataon na kailangan ka rin ng pamilya, especially pag may mga nagkakasakit. So, yun kailangan mong i-balance. At as I've mentioned, it's very important to have the support system para magampanan mo ng maayos kung ano man yung pagkukulang. Ma'am, ano po yung masasabi ninyong sumubok sa inyong katatagan bilang isang babaeng leader po ng PCG, particular sa pandaigdigang industriya po ng maritime? I was assigned in regional cooperation against piracy and armed robbery against ships in Asia, based in Singapore for more than 3 years. So it's like a little UN. So ang unang sumubok doon, ang kailangan ng babaeng leader sa industriya, lalo na sa male-dominated, una, ang pagpatuloy na napatunayan ang kakayahan ng isang babae. Your credibility is being tested and earned. Hindi to kusang nabibigay.
at ang kumpiyansa na kahit ikaw lang mag-isa dun sa meeting or in the room, kailangan mong maging maano yung presensya mo. So, you should have the confidence at ang kakayahan na balansehin ang responsibilidad sa serbisyo at pamilya. That is the human side of leadership. Okay. So, that's how I prove Okay. my leadership. Okay. Ano naman po yung mga konkretong hakbang na ginagawa ninyo ngayon para mas mapalakas pa yung integridad at mapanatili yung tiwala ng publiko sa PCG? Sa Philippine Coast Guard, meron kaming tinatawag na I-CARE program or Intensified Community Assistance Awareness Response Enforcement. So sa pamamagitan ng I-CARE program, yung dinadala ng Coast Guard ang serbisyo closer to the people, closer to the communities to ensure that our mandate is being felt by the local community. And also sa ngayon, pinapaigting din under the PCG I-CARE program, meron kaming tinatawag na KPBBM. Okay. Or ito yung tinatawag na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Sa ngayon, dahil sa taas ng presyo ng gasolina, kaakibat dito ang pagtulong dun sa mga mangingisda na pagkailangan nila ng Yes. fuel or gasolina, nabibigyan kung kailangan nila. At nagbibigay din ng food packs dun sa mga mangingisda, kahit paano nakakatulong. Malaking Oo, bagay. malaking bagay. Malaking bagay. Pero ma'am, ano naman po ang naging papel po ng mentorship sa inyong mga achievements? At paano niyo po ginagamit ang mga ito sa paghubog po ng mga susunod na leaders, particularly na po yung sa ating mga kababaihan? Napakalaki ang yung mentorship para sa akin. Nung nagsimula pa lang ako, meron akong boss na hindi ko makalimutan, siya si Admiral Lista. Siya yung naghubog sa akin kung paano maging, marami siyang ambisyon sa akin noon. I want you to be the first, but you should do this, you should do that. So, natupad naman yung pangarap niya, although nasa heaven na siya ngayon. Okay. At maswerte lang ako kasi hindi lang ako sa Coast Guard nagtrabaho, sa DOTR din. It so happened that my bosses, I was the Chief of Staff of the Undersecretary for Operations. Oh, wow. Yung boss ko doon, meron akong boss na USEC na Army. Meron akong USEC na Air Force at meron din akong USEC na Navy. So, ang dami kong natutunan on how they deal on the solutions. Okay. So, different types. And also, when I was assigned in the recap, my bosses there are the ambassadors, ambassador of Japan, and experts in Singapore. So, yun yung humubog sa akin na ngayon binabalik ko sa kababaihan, hindi lang sa kababaihan, kundi kalalakihan din ng Coast Guard. And currently, I am under the mentorship program of the Accelerate, supported by the Canadian government. I mentored not only the mentee from the Philippine Coast Guard, but also from the Armed Forces of the Philippines, Army, Philippine Army, Philippine Air Force, and Philippine Navy. So lahat ng natutunan ko, binabahagi ko sa kanila kasi it's a way of giving back. Ngayon, nasa stage na ako in my life na yung sa hierarchy of needs, sa self-actualization. Okay. Where we can give, that's the only way we can give is through mentorship. Okay. So doon ko binabalik yun through mentorship. So with all those achievements, we can say na you definitely deserve the success that you're having right now. Pero ma'am, kung sakasakali in the future, ano po yung legasiya na nais niyong iwanan? Particularly sa ating bayan at sa mga kababaihan. Sa higit na 30 years na serbisyo ko sa Coast Guard, palagi kong pinapahalagahan yung sinasabi ng mga tao na yung Coast Guard pala, ang trabaho namin hindi lang yung mag-guard sa dagat. But ito ay kaakibat dito yung mga buhay at pamilyang umaasa sa amin. Yung lighthouse namin na nakaano diyan, malaking bagay sa mangingisda. At also at pag may mga sakuna, yung nakaka-save kami ng buhay, napakalaking bagay. So, gusto ko na ipagpatuloy ng Philippine Coast Guard yung integridad, disiplina at tunay na malasakit sa paglilingkod sa taong bayan. So, yun yung gusto kong kaya yun yung I live with it
lalo na yung pagtatrabaho kahit walang nakakakita. Yun. Pero Yun. on Integrity. yourself, you're fulfilled with that. Maidagdag ko din dyan, no, Yusek, yung even sa tourism, kasi may yung mga local tourists, yung tama ba, pagka nag-island hopping, hindi kayo basta pwede mag-island hopping Kailangan hanggat walang magpaalam clearance sa sa Coast Guard PCG. po. So malaking bagay, malaking parte. Support kayo ng security Yes. and peace and order as well. Ma'am, mensahe niyo lang po sa mga kababaihan na nakatutok po sa atin kasabay po ng pagdiriwang ng National Women's Month. Una sa lahat, Happy National Women's Month. At sa lahat ng mga kababaihan, ang sasabihin ko, huwag kayong matakot mangarap. Go out of your comfort zone, dream big, at mangarap tayo sa bansa. It's just natural that along the way, may mga taong nagsasabi na parang inaano yung ano mo, pero palagi kong sinasabi na wag mong hayaan ang sasabihin ng iba. Ang duda nila kaysa tiwala mo sa sarili mo. Very beautiful parting words po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Mitzi Silva Campo, Internal Audit Service Commander ng Philippine Coast Guard. Mabuhay ka, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you.